Siya, umpisa na natin Yes, ang nasa talakayan linya with po Representative natin. Saldana. Yes, si House Deputy Minority Leader at Akbayang Party List Representative Percy Sendanya. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning po. Good morning, maraming salamat for having me and happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatayong nanay everywhere. Yes, and happy Mother's Day si Mother Percy kasi ang tawag Mother ng Percy. mga taga-media, ng iba mga friends kay Congressman Sendanya. Ayan. So, ito po, ano ang inaasahan bukas? Inaasahan po ay bukas na ang botohan, tama ho ba? Yes, bukas na ang botohan. Hopefully, sana wala nang delay, sana dire-diretso na, at sana overwhelming yung boto. Parang ano kasi, nakakahiya doon sa overwhelming na evidence kung hindi overwhelming yung magiging boto sa amin sa House of Representatives. Madalas ko nga sinasabi, Isa Nympha, kapag nakikita na yung ebidensya, matinding ebidensya, at saka yung konsensya, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Wow. Parang kanta ni Donna Cruz Erestos. Ni Donna Cruz. Yes. Ang tumibok ang puso. Opo, pero sa ngayon po ba, Congressman Sendanya, batay po sa mga nakakarating sa inyong information, gaano na ba karami yung mga kongresista na nagsasabing pabor sila, susuportahan nila tong articles of impeachment? Kasi as of last week, ang sinasabi nila, abot kamay na, nasa 215 na. Ngayon ba, nadagdagan pa? Ano yung overwhelming na yun? Sa akin kasi yung overwhelming majority yung kinakailangan para dito. So yung naririnig natin may 200, may above 200. Pero sa dulo, ang pinakamahalaga, maggawa ito bukas at maipasa na ito sa Senado para wala nang dahilan for delay. Kasi medyo nababakala tayo sa ilang mga signals na dumarating from some of the senator judges, particularly yung remarks nila about sa pagharang dito sa impeachment complaint. So sa lalong madaling panahon na ma-transmit natin, sa lalong madaling panahon na magkakaroon sila ng jurisdiction nang sa ganoon ay masimulan na nila ang proseso at wala nang dahilan para i-delay o harangin ito. Gusto ko lang pong expound yung pong binanggit nyo na yan na what if nga may ilang mga senador na alam naman natin ay sumusuporta sa vice presidente, magkaroon ng pagtatangka na harangin ito. Hindi ba ito kumbaga malabag na dahil nga po mandato ng Senado na aksyonan yung articles of impeachment once na may akyat sa kanila? Sa dulo kasi ito kung kanila haharangin at pipigilan, this is tantamount to the dereliction of duty. Malinaw ang hatian ng trabaho ng House of Representatives at Senado ayon sa konstitusyon. Ang Kongreso, ang House of Representatives, may sole power to initiate an impeachment complaint. At ang Senado naman will serve as the impeachment court at sila ay upo bilang mga senator judges. Kung hindi nila gagawin yung trabaho nila, pagtalikod ito sa mandato ng konstitusyon. So ang ideal situation po ba, Representative Sendanya, ay halimbawa natanggap ng Senado yung articles of impeachment malamang-lamang Tuesday kasi kung bukas mai-impeach, bukas maaprubahan yung rekomendasyon ng House Committee on Justice, Tuesday iaakyat, so ini-expect ninyo ASAP magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Yes, sa lalong madaling panahon para matapos nila at maplansya nila yung mga administrative concerns mula rules hanggang physical setup hanggang yung schedule, lalo na yung pagkakaroon ng pre-trial. Sa akin nga, kung kayang bukas na mismo, matanggap na agad at formally mag-take cognizance na ang Senado doon sa impeachment complaint, kung maaga natin matatapos ang botohan, mas mabilis. Kasi kung matatandaan natin, huli tayo nag-file ng impeachment complaint at around almost before 6 p.m. of that session day, after the process in the House, ay na-transmit na natin ito agad sa Senado. So hopefully, sa lalong madaling panahon, kung di kaya bukas, kahit Martes, sila ay mag-constitute na ng kanilang sarili bilang isang impeachment court. Opo, Congressman Sendanya, what if naman yung Korte Suprema ang magkaroon ng pagpapasya na patungkol po doon sa mga petisyon na nakahain sa kanila na kumukwestiyon nga po dito sa ginawang impeachment process sa Kamara? Well, we trust that the Supreme Court will uphold yung rule of law at saka yung checks and balance na dapat meron tayo sa sistema ito na ating demokrasya. Kung matatandaan na ating mga kababayan, talagang sumunod tayo to the letter, not just the Constitution, the rules of impeachment, but even complying faithfully to the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan talaga for any delay from whichever side or
branch of the government itong ating ginagawang accountability mechanism. Ayun, yun nga yung gusto ko nga sana itanong. How confident, gaano po kayo kakumpiyansa na walang lalabas na anumang kautusan mula sa Supreme Court na pipigil sa pag-aakyat ninyo sa articles of impeachment? Kasi ang issue nila doon ay yung mga technicalities, Yes, yung mga hindi technicalities. nasusunod o kalabisan o Isang o halimbawa kulang. dyan yung mga subpoena na Oo, House yung mga Committee on subpoena na- Justice. Oo, kasi Fishing supposedly, expedition daw. Yun, yung mga fishing expedition daw. So, gaano ho kayo kakumpiyansa at bakit? Very confident tayo kasi naging very cautious din ang Committee on Justice dito sa proseso ng impeachment proceedings mula doon sa determination of sufficiency in form and substance, probable cause, at even itong naging hearing natin doon sa evidentiary hearing. So talaga namang walang dahilan talaga in terms of technical requirements and legal requirements kasi sumunod talaga tayo faithfully. Yung iba nga nabagalan doon sa proseso eh. Pero laging sinasabi natin kahit mabagal, doon tayo sa sigurado. Para na sa ganun, hindi na mabutasan at hindi na mahanapan ng teknikalidad. Opo. Ito naman, gaano rin po kayo katiwala na pag umakyat na sa Senado yung articles of impeachment ay talagang maa-actionan sa pamumuno po ni Senate President Tito Soto? Kasi yun nga po, kasi sa Senado may mga umuugong-ugong pa rin na baka palitan yung leadership Oo, doon. Ang ano daw po, ang isang taktika is, isang pamamaraan na pwedeng gawin, patalsikin si Senate President Soto kasi ang kay Senate President Soto mag-convene tayo. Agad-agad. Ito patutulan natin agad-agad. So baka palitan siya or ang isa pa pwedeng magkaroon ng botohan, magkaroon ng motion. Halimbawa na wag nila itong dinggin. Yun, Kung ano pa man ang pwede nila mahanap na dahilan, pwede sila magbotohan at magkalabasan na kung sino ang DDS o hindi, di ba? Oo. Ayan, sa ngayon kasi nababalitaan din natin at nababahala tayo diyan sa mga umuugong na balita kasi alam naman na ating mga kababayan, si Senator Soto may paninindigan para sa konstitusyon at para sa Merriam-Webster Dictionary. No? Talagang malinaw ang paninindigan ni Senator Soto when it comes to the Constitution. In the spirit of the Constitution, no, sinabi nito na forthwith, no, sa lalong madaling panahon, ASAP. Nadinig ko nga parang BA English graduate yata no undergrad si Senator Soto no siya ay kolehiyo. So talaga naunawaan niya yung basic language na ito. And more than that, meron siyang political will to take on this very important constitutional mandate. Sabi niya, pagkatanggap nila the next day, magko-constitute na sila agad ng sarili nila bilang isang impeachment court. At ito napapaugong naman na Senate ko, yung pagpapalit ng leadership, talagang tatak Duterte yung ganito. Sa panahon na hindi nila kayang sagutin ang mga aligasyon, ang mga ebidensya, ang gagawin nila, isi-shake up nila yung process. Sisirain nila yung proseso nang sa ganun ay hindi sila mapanagot. So hindi tayo nagulat na may ganito uling balita on the eve of the vote on the impeachment in the House of Representatives. So yung gagawin ng lahat ng kampo ng Duterte para na sa ganun ay hindi matuloy ang impeachment process sa Senado. Ayun. And then meron pang isang usapin din, Representative Sandanya, yung sabi ni Senator Amy Marcos, Yan, meron daw pong tigli 5 million 5 piso million. ang nadinig nila. May Insentibo. incentive para doon sa boboto para ma-impeach ang Vice President. So, ibig sabihin ay pag halimbawa bukas, yung overwhelming na yon, may tigpa 5 million pesos. Kayo ba nakatanggap po ng gano'n, Ayan, Congressman? tanong. Wala tayong natatanggap at hindi tayo tumatanggap ng ganyan. Well, ito na naman ang sinasabi ni Senator Amy, it's another desperate attempt, no? Desperate attempt para ibahin ang yung usapan, para i-diminish yung process na ginawa sa Kongreso. Palibhasa, hindi nasagot ng kampo ng mga Duterte yung mga ebidensya, kaya ang sinisiraan at binakabakbakan nila yung proseso. Ang malinaw dito, overwhelming ang evidence and no amount of black propaganda ng paninira na ginagawa ng mga kampo ng Duterte ang makakabali doon sa tindi ng ebidensyang ito. Huwag nilang daanin sa paninira sa proseso, daanin nila sa pagsagot sa ebidensya. Ang problema, naduwag sila. Hindi sila humarap, hindi sila sumagot ang diretso kasi alam nilang mahihirapan silang tapatan ng katotohanan. So itong ginagawa ni Senator Amy, nakakabahala, no? Itong kanyang paninira doon sa process of the House of Representatives kasi uupo siya bilang senator judge. So talaga nakikita natin na paano natin mapagkakatiwalaan yung kanyang fairness kung ngayon pa lamang hindi pa tapos ang botohan, may mga ganyan na silang sinasabi. Opo. Pwede po ba yun na mag-inhibit bilang senator judge yung mga senador na alam naman natin ay close or talagang sumusuporta sa vice presidente? Pwede ho ba yung ganun?
Ang alam ko sa usapin ng inhibition, that will be a personal decision of the senator judge. So magiging decision na yun batay sa kanyang konsensya. Opo. And isa pang bagay, Congressman Sendanya, hindi kasi nawawala yung mga speculations na may pressure from the House leadership doon sa mga kongresista, sa mga House members nga po na ganito, bumoto kayo ng pabor sa impeachment. Kayo ho ba, personally, may nararamdaman ho ba kayong pressure? Well, wala ako nararamdaman na pressure kasi ang mas nararamdaman ko yung pressure ng ebidensya. If the evidence is not enough to pressure our colleagues in the House, I hope that their conscience will. Kasi pag ito katindi ang ebidensya, wala ka na talagang magagawa kundi sundin ang ebidensya at sundin ang iyong konsensya. Apa. Nagkaroon po ba ng consultation yung House Minority Bloc? Kasi kayo po bilang House Deputy Minority Leader, 'di ba? Alam naman natin din pinaiiral sa inyo yung konsensya o kanya-kanyang pagpapasya depende sa ebidensya. Yung iba pong mga partido politikal nag-anunsyo na sila ng percentage ng susuporta sa articles of impeachment. Kayo po ba sa House Minority Bloc nagkaroon ba kayo ng meeting or magkakaroon ng meeting before yung pong voting? Ano po yung desisyon ng inyo pong mga miyembro? Sa ngayon ay wala pang pagpupulong ang House Minority Bloc kasi alam naman natin medyo iba-iba din kasi yung pinanggagalingan ng ilang mga miyembro sa loob ng minority. Pero sa dulo, tulad ng lagi sinasabi ng ating minority leader, he leaves it to the individual conscience of the individual members of the House Minority. Meron ho ba kayong mga particular na naiisip at sa palagay niyo haharang pa ng pag-aproba ng articles of impeachment po sa plenaryo bukas? Well, abangan na lang natin bukas yan, but I will not be surprised kung meron din ilan na galing sa minority. Pero wala ho kayang sorpresa na halimbawa hindi nyo makuha yung overwhelming? Well, sa akin kasi parang sa dulo, I put my faith in the evidence and I put my faith in the pressure of the public to decide based on the evidence and based on their opinion. Publiko na ang nagsabi na dapat matuloy itong impeachment process. Kasi kung matatandaan ng mga kababayan natin, long overdue na ito. Sabi ko nga, may utang na katotohanan ang Kongreso at Senado sa taong bayan when we filed the first impeachment complaint not 1 but 2 years ago pa. And sa lahat po naman nangyari, in fairness naman sa House Committee on Justice, sabi nyo nga po kanina, nag-ingat, lahat ng kumbaga pag-iingat ay ginawa. Ngayon po, may mga sinasabi yung kampo na baka ng kabilang panig na hindi sila nabigyan ng due process. Kayo po, ano po yung mensahe nyo sa Vice Presidente na ito nga po sa bisperas ng botohan ng Kamara, ano po yung maibibigay nyong mensahe sa kanya? Well, madalas natin naririnig yan mula sa kampo nila na hindi sila nabigyan ng due process. Na para bang alam nila ang due process na hindi nila binigay sa libo-libong kababayan nating pinatay nila sa tukhang. Due process baka mo. Well, kung due process sa pag-uusapan, itong prosesong ito ng impeachment, every step of the way, binigyan siya ng pagkakataon, due process, sagutin at i-counter yung evidence being presented. Kung matatandaan ng mga kababayan natin, after every presentation of evidence, tatawagin ng Vice Presidente para sumagot. Pero mukha na kami nag-i-spirit of the glass sa House of Representatives. Kung tatawagin siya, walang lumilitaw na VP Sara Duterte. So itong due process, binigay sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa Kongreso. Matindi ang ebidensya. Ang suggestion ko, kesa manira sila dito sa ginagawang proseso ng Kongreso, paghandaan nila ang sagot nila sa Senado at huwag nilang harangin ang impeachment trial kasi karapatan itong marinig ng taong bayan. Ayan. So kung halimbawa po ay magkaroon na ng impeachment trial, ini-expect nyo, umaasa kayo na doon magpapaliwanag na at sasagot ng Vice President? Well, time and again, yan naman ang sinasabi ng kampo niya, lalo na ng kanyang mga abogado, na sa Senado sila magpapaliwanag. Pero nakakagulat, while they're saying that, sinasabi naman ng mga kakampi nila sa Senado na haharangin nila yung impeachment trial. So napapatanong ang taong bayan, ano ba talaga ate? Magpapaliwanag ba kayo o hindi? Kasi kung hindi kayo magpapaliwanag, ibig sabihin, guilty talaga kayo. Yan. And with that po, maraming pong salamat sa inyo po. Laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat. Happy Mother's Day muli. Maraming pong salamat. Yan po si House Deputy Minority Leader at Akbayang Party List Representative Percy Sendanya. Live na live siya kanina pala sa Zoom. Doon sa mga Hilingan, walang pinoprotek.